sa pagkakaintindi natin, yung resolution ay draft pa lamang na hindi pa na-file, although nakikita natin doon yung potential justifications for what they call a de facto dismissal. De facto dahil wala nang ang panahon, wala nang oras, so hindi na magkakaroon or matutuloy yung wala nang panahon rather for the trial, and so madidismiss na siya. Sa atin, napaka-worrying nitong idea ng dismissal. Hindi siya actually contemplated ng Constitution kasi ang sabi sa ating Constitution ay sa panahon na na-transmit na ang Articles of Impeachment from the House to the Senate, ang kanilang trabaho ay to hold a trial and proceed with the trial forthwith. Yun yung language. Kaya ganyan yan kasi kailangan nating busisiin yung mga aligasyon laban sa, kasi yung impeachable officers naman ay sila lang yung mga pinakamatataas na opisyal sa ating bayan. Kaya napaka-special ng mekanismo na ito. So just the idea na pupwede pa lang hindi na matuloy ang paglilitis, pupwede pa lang ma-water down ang kaisa-isang mekanismo ng accountability na meron ang taong bayan against these highest officials is such a dangerous idea. Pero ano po ang sinasabi ng batas tungkol dito, attorney? Meron ba talagang provision na nagsasabi na pwede nilang i-delay ng i-delay? Kasi nga ang lagi natin pinag-uusapan from the start, may forthwith na hindi na nga nangyayari kahit nga yung June 2 supposedly na pagbasa dun sa Articles of Impeachment, na-postpone din naging June 11 din Ano po yung sinasabi ng batas tungkol dito? Tama ka. Ang sinasabi lang ng batas ay proceed forthwith, no? So, yun nga yung parang pinagdedebatehan kung ano ba yung ibig sabihin no. Ang maigagrant naman natin sa Senado ay sila yung merong kapangyarihan, no? They have the sole power to try and to decide. So, siguro kalakip ng kapangyarihan na yon ay yung discretion as to timing. Pero yung pag-exercise ng discretion na yan, hindi dapat to a point na ma-defeat rather yung mismong remedy. So, walang klarong text kung kailan, except with the plain meaning of that is without delay or immediately. So, while we can grant some discretion on the part of the Senate in terms of timing, dapat hindi siya i-exercise na hindi na mangyayari at all. So, we can look at a particular delay, whether it was exercised or it happened in good faith. And in this case, parang mas nagiging obvious through time na yung delay, yung excuses that are being proffered for the delay ay parang hindi na tama, no? Na parang ini-extend na lang siya ng ini-extend para ma-justify yung sitwasyon na ay ubos na yung pera. So ubos na yung panahon rather. So hindi na natin to itatry. Attorney, yung resolution or yung draft sa ngayon na resolution na na-mention kanina, no? So, kunwari lang po, in the event na naging official na po ito and for example, makakuha po ng majority ng votes na itigil na nga ito, na wala na ngang impeachment court, wala nang impeachment trial, meron po bang batas to support na pwede talagang gawin yan? Kasi yung pinagdidiskusyonan namin dito kanina, anong batas, anong probisyon dyan sa konstitusyon natin na nagsasabing pwedeng gawin to and talagang mawala na, malusaw na po ang the rest of the impeachment process? Sa aking pananaw ay walang batas na nag-aalaw ng dismissal ng impeachment or articles of impeachment at the level of the Senate. Siguro sa level ng House of Representatives kasi sila yung may kapangyarihan na mag-initiate. Sa committee level nila, meron silang kapangyarihan to examine whether the complaint, a verified complaint, is sufficient in form or substance. Doon pwede ma-dismiss. Pero yung kapangyarihan na ibinigay sa Senado ay to try and decide. Sa aking pananaw, hindi kasama dyan yung dismiss without even having tried it. So the only way, I think, to conclude an impeachment proceeding is to try it and to acquit or to convict
based on that trial. So walang basihan, I think, yung idea of dismissal in the Constitution.